Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang palang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, napakaganda po ang ating live ngayon sa YouTube ay umaabot po ng 350 viewers. At sa Facebook naman ay umaabot tayo ng 277 viewers. Yan, so parami yung mga nanonood sa atin, basta Team Maria, ganyan talaga yung yung ating mga tagapanood. And then tuloy natin sa pagribat sa aking sinabi niya kanina, tinatanggap niya kanina na Gawa 20:28 obispo ang inutosang pakanin. At si San Pedro inutosang pakain ng tupa. So tinatanggap niya yon na obispo si San Pedro. And then Mateo 18:18 tinatanggap din niya na binigyan sila ng otoridad na magpahintulot at magbawal. Tinatanggap rin niya kanina na ang Pope is the Bishop of Rome. Yan. Hindi lang niya maunawaan kasi pati yung ibang bishop na hindi naman sa Rome, tinatawag daw, hindi daw yun Pope. Siyempre, hindi Pope yung hindi Bishop of Rome. Yung binasa niya kanina, my first catechism, wala namang sinasabi doon na ibang obispo. Yun. May yun may karugtong yun. Pinuto lang niya yung basa para ipalitaw na tumutukoy sa ibang mga obispo. Mga kapuntos, pag sinabing obispo sa Roma, automatically Pope yan. Kaya nga Bishop of Rome Kapag bishop in Antioch, hindi yan Pope. Bishop in the Philippines, hindi yan Pope. Bishop in China, hindi yan Pope. When you say Bishop of Rome, Pope yan. Automatic. And then, eto pa. Maliwanag yung paksa ko. Eto sinasabi ko sa inyo mga kapatid, mga nakaraang araw. Gusto niya ng final deduction. Ayan Eto pa. Kaya niya gusto ilagay sa baba yung ayon sa Biblia. Ayaw niyang ipagitna yun. Gusto niya nasa huli lagi. Kasi hindi na magtatanong sa referensya yan. Napansin niyo? Nagtanong ba sa referensya ang ginamit ko? Hindi ba hindi? Wala. Nagtanong lang sa hindi ko paksa. Wala akong sinabi na si Kristo ang tumawag na Papa kay San Pedro. Wala akong sinabing ganun. Pero tinatanong niya sa akin. So, malayo, paano kayo magkakasalubong nito Ako gusto ko ng suntukan sa gitna, siya paikot ng paikot sa, sa lubid. Ngayon, wala rin akong sinabi na hindi kinikilala. Ang sinabi ko, kung naabutan lang sana, kikilalanin nila yon. Bakit? Si San Pedro kasi, ang unang obispo sa Roma. Eto, yung ating listahan. Siya yung nangunguna. Yan ang paksa ko, tututulan niya. Paano niya matututulan yung paksa ko kung hindi man lang siya makapagbigay kung sino ang unang obispo sa Roma? Tama, negative siya. Halimbawa, siya Katoliko, ako yung dati ako Sabadista Tinanong ako ni Bradata niyan dati, sino ang unang obispo sa Roma kung hindi si San Pedro? Para magiba ko yung tindig niya si San Pedro, magbibigay ako ng pangalan, binigay ko si San Linus. Hindi siya makapagbigay, so paano niya matutulan yung tema ko? Wala. Gumawa siya ng ibang butas. Tinawag daw, wala naman tayong tulong tinawag. Ang ating kasi, bakit
lahat ng aral ng Katoliko biblical. Binigyan kasi ni Kristo ang iglesia ng otoridad na magpahintulot at magbawal. Yon. At isa sa mga ipinahintulot ng iglesia na tawaging papa ang obispo sa Roma. Inaamin naman ni Brad Mitchell na ang obispo sa Roma yon nga ang papa. Oh. Then ang nagpahintulot niyan iglesia. Sino ba nagbigay ng authority sa iglesia? Si Kristo. Oh, nasa kanila ba yan? Wala sa kanila ang otoridad na yan. Kaya nga sila Bible alone Kasi wala sa kanila ang otoridad na yan. Tanging nasa Iglesia Katolika lang na si San Pedro ang unang obispo sa Roma. Gumamit pa siya ng mga talatang out of topic. Unang Juan 5:7, patutuo tungkol yung kay Kristo. Hindi naman yun ang topic natin. Ha? Unang Juan 5:39, patutuo yun ang Ama kay Kristo. Hindi naman yun ang topic natin. O ngayon, sa Galatia 2:11 na pinagalitan daw ni San Pedro San Pedro, pinagitan ni San Pablo. Walang problema 'yon. Nagkamali talaga San Pedro dito matapang si Pablo, kaya nagawa niya 'yon. But it doesn't destroy the fact that Peter is the first bishop of Rome or the first pope of the Iglesia Katolika. Yan. Okay, time. Okay. Maraming salamat, Brother Jando Alabado, ng Defensor Katoliko at saka membro ng Team Maria. Isang membro din ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church. So, sa iyong mainit at nagbukal-bukal na mga rebuttal. Okay, so proceed na tayo sa ating cross-examination, 5 minutes rebuttal from the Seventh-day Adventist Church. Siya ang boses ng katotohanan. Bro, Roland. Yes. Mag-cross-examine siya sa akin o rebuttal siya? Cross-examine, rebuttal. Pag gumawa, cross-examine ka. 5 minutes pa rin? Yes, 5 minutes pa rin. Okay. Okay, so Brother Mitchell Bindilio, meron kang 5 minutes to cross. Ready na, Brother Mitchell? Okay. Salamat, Brother Jando, na inaamin mo sa Galatia 2:11 na si Apostol Pedro na ginawa mo, pinatunayan mo ayon sa Biblia, ang unang papa sa Roma ay pinagalitan harap-harapan mukhaan ni Apostol Pablo. Kasi sabi mo, matapang si Apostol Pablo. Ang tanong ko, yun ba ang kapangyarihan ng papa ay pwedeng pagalitan ng ordinaryong apostol? Yes bro, kung magkamali, talaga namang nagkamali si San Pedro doon. Kasi nagpakita siya ng karuwagan nang dumating yung mga kasamahan niya. Pero hindi yun nakakagiba sa topic ko na San Pedro ang unang papa. Kasi ayon to sa World Book Encyclopedia, the earliest Christians relied on the apostles led by Saint Peter as their authority in settling questions of doctrine and government. So hindi nagigiba yung tema ko kung nagkamali siya. Sa sunod katanungan ko, sabi, sangayon ka ba sabi sa aklat niyo na may First Catechism, pahina 112, page 112, sinulat ni Reverend Father Paulo Operlo, we must obey to the Pope as to Jesus Christ Himself. Sangayon ka dito o tutulan mo ito? Yes, we must obey. We must obey. Tama yun. Kasi yung Pope, yung nakuha niya kapangyarihan, authority, galing kay San Pedro na may direct succession from Jesus Christ. According sa 1:21:15-17. Kaya siya successor of Saint Peter. Ambassador of Christ. Ibig sabihin, vicar of Christ, ambassador of Christ, representative of Christ. That's the meaning of Pope. Okay. Tapos na. Ibig sabihin, sabi mo sa sagot mo na sumasang-ayon kayo na we must obey to the Pope as to Jesus Christ Himself. Ibig sabihin, matuwid ang ginagawa ni Apostol Pablo na harap-harapan, sinalungat niya, hinatulan niya si Apostol Pedro ng unang papa sa Roma na yung papa pala ay kailangan gagalangin gaya sa pagaling
gaya sa ating paggalang kay Kristo Jesus mismo. Yes. Matuwid na yung ginawa ni Apostol Pablo, hindi? Matuwid yun. Kaya nga pinagalitan niya kasi nagpakita ng karuwagan si Apostol Pedro doon. Hindi masama yung ginawa ni Apostol Pablo. Maliban na lang kung kinalaban niya ang tamang desisyon. Kung sana hindi lang nagkamali si San Pedro, pinagalitan ni San Pablo, doon siya magkakasala. Kumpirmado namang lumitaw yung karuwagan ni San Pedro doon, kaya napagalitan niya. Walang problema yun, bro, kung naunawaan mo lang ang power of hierarchy. Sa katanungan, sumasangayon ka ba sa nakalaan dito sa ang kasaysayan ng mundo, page 74, by Andrew Gonzales, Cristina Arbeles, na sabi, muling iginiit ni Papa Boniface ang sinabi ng mga naunang papa sa kanya na ang lahat ng mga hari sa lupa ay nasa kapangyarihan ng papa at ang Diyos lamang ang maaaring humusga sa papa. Sumasangayon ka dito, Totol? Hindi ako sumasangayon, bro. Wala ka pinapakita referensya eh. Okay. Pakitain kita. Parang makikita mo talaga yung referensya. Time pause muna, kapatid. Time pause muna. Okay. Time pause muna. I-time pause muna. Bro Roland, i-time pause muna. Yes, naka-time pause na, bro. Ganito, ito Brother Roland. Ito Brother Jando. Sino yung author niyan, bro? Sino ang author niyan, bro? Si Andrew Gonzales, Cristina Arbeles. Kasaysayan ng mundo ito eh. Okay. World history. Andrew Gonzales. Sige, ano yung... Kasaysayan ng mundo ito. Sabi kasi dito, ang Diyos lamang ang maaaring humusga sa Papa. Bakit naman hinusgahan ni Pablo, si Apostol Pedro, na siya pala ang unang Papa sa Roma? Na ang Diyos doon sa kapangyarihan ng Papa, ang Diyos naman ang maaaring humusga sa kanya. Walang kahit sino man. Okay. Okay, bro. 30 seconds, bro. 30 seconds. Okay, wala pong hinusgahan si Apostol Pablo. Pag pinagalitan mo ang mali ng isang tao, hindi mo hinuhusgahan yan. Kung nauunawaan mo, Brother Mitchell, ano ibig sabihin ng Tagalog vocabulary na husga? Okay. Okay, brother. Sandali. Moderator's time. 35 seconds remaining. One more question, Brother Mitchell. One more question. Go ahead. Sabi mo, walang hinusgahan. Galacia 2:11. Ngunit nang dumating si Sipa sa Antioquia, sumalungat ako sa kanya ng mukhaan sapagkat siya'y nahatulang nagkasala. Ibig ba sabihin hindi hinusgahan na mayroong salitang nahatulang nagkasala? Hindi ba ito panghusga? Saan mo nabasa yan, bro? Objection, moderator. Pwede ba mag-ano? Yes, go ahead. Objection. Anong talata yung binasa niya? Galacia 2:11? Galacia 2:11. Galacia 2:11 ang dating Tagalog Biblia. Okay, Galacia 2:11. Ito, tingnan natin kung may sinabi itong hinusgahan si San Pedro. Bago ako sasagot, gusto ko lang mabasa. Pwede ba yung Brother Roland? Basahin ko muna. Okay, so last, na yan, bro? Final answer. Pagkatapos mong magbasa, i-ano natin, i-proceed tayo sa kasagutan. Go ahead. Sige, ito. Basahin ko na lang ha. Para masiguro natin. Teka, hindi pala. Ito. Subalit, nang dumating si Pedro sa Antioquia, harap-harapan ko siyang sinuway sapagkat maling-mali ang kanyang ginagawa. Wala namang paghusga dyan. Ibang ano yan, bro? Ibang version ang ginagamit mo. Okay. Ibang version daw yung... eto. So gusto niya ng... Ang dating Biblia. Ngunit, nang dumating si Sepa sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kanya ng mukhaan. Sapagkat siya'y nararapat, hatulan, nararapat. Hindi pa hinatulan, bro. Okay, moderator's time. Hindi pa hinatulan, bro. Pinagalitan lang kasi siya'y nararapat, hatulan. Bro Jando. Yes. Ano natin, ipatakbuhin natin yung minute na sa pagsagot. Okay, go ahead, bro. Ulitin ko. Ang sinabi sa talata, nararapat hatulan. Hindi sinabing hinatulan na.
iba kasi ang talata, ibang version kasi ang ginagamit mo. Okay. Kasi sa Objection, binasa ko dito moderator. sa ating version, Objection, Okay, moderator. Ang sinabi niya kasi, Brad Moderator, ang dating Biblia. Ayan, oh. Ang dating Biblia. Tingnan mo, Brad Mitchell. Ang dating Biblia. Oh, ngunit dito ako, nang mayroon talaga dito ako, oh. Ayan, oh. Ang dating Biblia. Ngunit, Sandali, bro. yes. Basahin mo dyan sa'yo, Brother Mitchell. Basahin mo dyan para marinig natin. Galacia 2:11, ngunit nang dumating si Sipa sa Antioquia, sumalungat ako sa kanya ng mukhaan sapagkat siya ay nahatulang nagkasala. Na iba. Hindi dating Biblia yan, bro. So, ang nagkaiba lang kayo sa dulo, no? Sapagkat siya ay nararapat hatulan, pero sa iyo dito sa dulo, Brother Mitchell, hatulang nagkasala. So, nagkasala na kasi nagna eh. Brother Mitchell, pwede mo, maaari mo bang ipakita sa kamera? Maaari mo bang idulit sa kamera? Dito, Brother Roland, ano ko? Okay. Yung binasa mo na para ma-verify natin, no, as a rule number 8, lahat ng version ng Biblia. Ano pala Brother Roland, hindi pala ang dating Biblia. Ang bagong Biblia nandiyan ngayon yan sa computer. Ang bagong Biblia. Ha? Okay, search lang dapat diyan do. Ang bagong Biblia? Ang Biblia. Ang bagong ang dating Biblia. Dalawang ang? Bro Mitchell, ang bagong ang Biblia. Ang bagong ang Biblia. Wala akong ang bagong Biblia dito eh. Ang nasa akin, Bro Jando, dalawang ang bro Jando. Ang bagong ang Biblia. Wala akong ang bagong ang Biblia, bro. Yan sa Brother Jando, sa lahat. Bro Mitchell, Cebuano yan o Tagalog? Sa ano? Tagalog. Ang Biblia. Wala ang bagong Biblia, bro. Ang dating Biblia lang nandito sa akin. Tsaka magandang balita at salita ng Diyos. Patingin lang, Bro Mitchell. Sige na. Sige na, para magpatuloy tayo kasi aalis pa si Brad Mitchell eh. Dyan pala sa laptop, presentation pala. Ay, presentation. Dili. Bible to. Bible. Bible. Bible to. Lahat ng mga version to. Okay. Sige, go ahead. Okay. So at least noted na laptop apps, no? Okay, so ano yung final tanong, brother Mitchell? Meron pa siyang 45 seconds to complete sa 1 minute ni Brother Jando. May follow up ka, kasi nasagot na yan. Baka nag-objection ka. Okay. Ano? Magtanong ako? Okay. Objection ka kasi may clarify ka. Baka hindi mo tanggap ang kasagutan niya. So, ipaliwanag mo tapos meron pa siyang naiwan na 45 seconds para makumpleto. Okay na, Brother Roland Parks. Ang inanong ko lang, dito, ang bagong ang Biblia pala ang ginagamit ko. Okay, so maraming salamat, Brother Mitchell Bindilio, sa lahat ng iyong katanungan sa ating affirmative ngayong hapon na ito. So, proceed na tayo sa ating negative rebuttal na si Brother Mitchell Bindilio pa rin ang tatayo na 5 minutes. Brother Mitchell, kung ready ka na, Brother Mitchell, magsisimula ang iyong 5 minutes. Go ahead. Teka muna kay naglubat ko Brother Roland. Okay, saksak mo muna sa saksakanan ng kuryente. Baka hindi tayo makatapos. Baka daw hindi makatapos si Brad Mitchell. Kasi naglubat. Ilang percent na yan, Bro Mitchell? 15 minutes. Ay, 15 minutes. Malayo pa yan sa katotohanan.
Okay. Sige lang. Ganito. 5 minutes. 5 minutes. Go ahead, Brother Mitchell from the Seventh-day Adventist Church. Mitchell Bindilio at siya ang boses ng katotohanan. Go ahead. Ano ito? Mag-ano ko ng 5 minutes rebuttal? Yes, rebuttal bro, rebuttal. Okay. Inaamin sa aking katunggali na pinagalitan si Apostol Pedro ni Apostol Pablo. 'Yun ang patutuo ko na hindi talaga natanggap ni Apostol Pedro yung kapangyarihan bilang isang papa. Sabi niya kanina na wala sa paksa yung ginagamit ko na unong Juan 5:9. Dahil patungkol kay Kristo 'yon. Tama 'yon nga patungkol kay Kristo, pero ang kinukuha ko doong punto ganito Unong Juan 5:9, kung tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao ay lalong dakila ang patutuo ng Diyos. Tapos ang Juan 5:39 ang nagpapatuo mula sa Diyos ay yung kasulatan, yung banal na kasulatan. Yung ang pakay ko na ginagamit ko itong mga talatang ito. Bakit ko ginagamit naman ito? Dahil ang paksa niya, patutunayan ko na si San Pedro ang unang papa sa Iglesia sa Roma ayon sa Biblia at mga referensya. Kung susuriin natin maigi, mag-isip tayo ng maigi, hindi niya napatunayan, yung paksa niya talaga sa Biblia kasi inaamin niya. Panahon ni Apostol Pedro, hindi pa dumating yung katawagang papa. Paano naman naging papa si Apostol Pedro, unang papa sa Roma, na hindi pala yung pangalan na iyon umabot sa kanilang panahon? Kaya nga, kahit naman sa mga referensya, ay mismo siya na ang nagsasabi na dumating ang katawagang papa 521 AD. Ibig sabihin, pati referensya na ganyan ginagamit ay nagsasabi na sa panahon ng mga apostol ay hindi talaga na tanggap ni Apostol Pedro yung katawagang siya ang unang papa sa Roma. Maliwanag yun, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya nga, nag-ano ako sa paksa dahil kung si Pedro man ang unang papa sa Iglesia sa Roma, bakit naman siya basta-basta na lang na pinagalitan ni Apostol Pablo na hindi labag yan sa kapangyarihan sa isang papa. Tapos bakit naman na basta-basta lang utusan? Gawa 8:14 nang mabalitaan nga ang mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, ay sinugo nila sa kanila si Pedro at si Juan. Pero inaamin naman niya talaga ito na sa kanilang panahon, hindi kasi naabutan. Kaya nga sabi niya kung naabutan lang ng mga apostol kilalanin. Kaya nga hindi nga naabutan, hindi nila alam. Hindi nila nalaman, hindi alam ng mga ibang apostol na sa Apostol Pedro na kanilang kasama ay isang papa sa Roma na mayroong kapangyarihan na biro mo yung sabi sa kasaysayan na ang papa ay yung Diyos lang ang humuhusga sa kaniya. Ang kasaysayan ng mundo, page 74 by Andrew Gonzales, Cristina Arbelas, muling iginiit ni Papa Boniface ang sinabi na nga mga naunang papa sa kaniya na ang lahat ng mga hari sa lupa ay nasa kapangyarihan ng papa at ang Diyos lamang ang maaaring humusga sa papa. Walang ibang tao na may kapangyarihan na humusga sa papa, kundi ang Diyos lang. Ayon yan sa sinasabi ni Papa Boniface. Kasi hanggang din niya yun, yung sinasabi sa kanya ng mas naunang papa sa kanya. Kaya nga, itong mga pagpatunay na ganito, yun ang mag-ano sa atin na hindi talaga natanggap ni Apostol Pedro na siya ang unang papa sa Roma. Bakit wala naman siya kapangyarihan? Sabi niya, tinatanggap niya na
we must obey. We must obey the Pope as to Jesus Christ himself. Kailangan natin sundin, tuparin, galangin ang Papa gaya sa ating paggalang, pagsunod kay Kristo Jesus mismo. Tapos, basta-basta lang pagalitan? Kaya nga mga kapatid, pero sa paksa na ito, ang aking kaibigan, hindi talaga niya napatutunayan sa Biblia. Time na, bro. Okay, Maraming salamat. Maraming salamat, Brother Mitchell Bintilio ng Seventh-day Adventist Church sa iyong 5 minutes na negative rebuttal. Bago ang lahat, babasa muna tayo ng konting reaction. Sabi ni Rainy Lau Pacanya, mahirap nga, bakit kasi hindi pwede magbisaya? Okay. Sabi ni Hani Bernardo Ladringan, ngayon ko lang narinig yung version na yun na Biblia. Baka yung sinabi niyo na yung ang bagong ano yun? Ang bagong Biblia, ang Biblia. Okay? So, sabi ni Mag-download sila, bro, mag-download. Okay, mag-download na kayo. Sabi ni Bro Mitchell, no? Kasi maraming version sa Biblia na hindi natin alam. Albrecht Kim Kulot, sa susunod naman, yung Tagalog naman ang magbisaya para mahirapan din sila sa kalisod magsalita. Yung Tagalog, pag-aralan mong magbisaya. Okay. So, malinaw ang sagot ni Mitchell, hindi nyo matanggap. Okay, Jennifer at saka Susan Patenyo, watching you. Sabi nilang dalawa. Sa tubig, bro, ay nabasa. Okay, congrats, bro Mitchell. Ngayon lang kita napanood pero hinahangaan kita. Okay, maraming salamat. Sabi ni Rainy Lau Pacanya. Rainy Lau Pacanya, yung mga video ni Brad Mitchell sa kanyang debate, pwede mong mabisita sa Purok Kamatuuran YouTube channel. Marami siyang debate doon. Okay? Sabi ni Jennifer Pagunsan, ang isa ay hagdan, ang hagdan isaray ang binuang. Okay, so proceed na tayo sa ating pagtatanong. Brother Jando Alabado ng Catholic Faith Defender Team Maria, ready ka na magtanong, brother? Yes, ready na, bro. Ready ka na? Go ahead, Brother Jando. Okay. Unang tanong ko sa iyo, Brother Mitchell, sabi mo kanina na labag daw sa Papa ang pagalitan. Labag daw sa Papa ang pagalitan. Saan mo nabasa na labag sa Papa ang pagalitan? Ganito, Brother Jando, salamat sa magandang katanungan mo ganun. Ang sabi ng kasaysayan ng mundo, yung sinasabi kong aklat, ganito, muling iginiit ni ang kasaysayan ng mundo, page 74, by Andro Gonzales, Cristina Arbeles, muling iginiit ni Papa Boniface ang sinasabi ng mga naunang Papa sa kanya na ang lahat ng mga hari sa lupa ay nasa kapangyarihan ng Papa at ang Diyos lamang ang maaring humusga sa Papa. Ibig sabihin, Diyos lang ang may kapangyarihan, mayroong kapangyarihan na humusga sa Papa, walang kahit sino. Kaya nga, labag. Objection, moderator. Objection, go ahead. Yung tanong ko, hindi niya sinagot. Ang tanong ko sa kanya, saan niya nabasa na labag sa Papa ang pagalitan? Yun ang tanong ko. Okay, moderator's time. Meron akong narinig na kasaysayan ng mundo. Brother Mitchell, maaari mo bang sabihin anong libro yung sinabi mong kasaysayan ng mundo? Anong page? Ang kasaysayan ng mundo. Okay, so ang kasaysayan ng mundo, page 74 by Andro Gonzales, Cristina Arbeles, muling iginiit ni Papa Boniface ang sinasabi na mga naunang Papa sa kanya na ang lahat ng mga hari sa lupa ay nasa kapangyarihan ng Papa at ang Diyos lamang ang maaring humusga sa Papa. Kaya labag kung mayroong objection, moderator.
Objection, Yes, moderator. Hindi Yes, ako sa papa. hindi Nakita ko ng papa ng mukha. hindi ko tinatanong si Brother Mitchell kung sino ba ang may karapatang humusga sa Papa. Ang tanong ko sa kanya, saan niya nabasa na labag pagalitan ang Papa? Yun ang tanong ko sa kanya. Moderator's time, meron ka pang Dito nga naiwan. Sandali bro Mitchell. Meron ka pang naiwan na 15 seconds para ikumpleto ang iyong 1 minute. Brother Mitchell, ang sinagot mo ay kasaysayan ng mundo. Meron na siyang binigay ng libro. No, diyan yan nabasa, Brother Jando. Ikumpleto na lang natin ang 15 seconds, Brother Jando. Hayaan natin ang Teka, bro. Bro, Yes. Bro Roland, yung binasa niya kanina, wala namang sinabi doon na labag pagalitan. Ano lang yun, parang interpretation Okay, niya lang yun. Objection, Mr. Moderator. Yun ang Objection, tinatanong ko Mr. sa Moderator. hindi yun ang tanong ko eh. Objection, Hindi ko siya tinatanong kung saan mababasa na ang Diyos lamang ang may karapatang humusga. Ang tanong ko sa kanya, saan niya nabasa na labag pagalitan yung Papa? Yes. Go ahead, Brother Mitchell. Kaya nga, ang ibig pagsabi na ang Diyos lang ang maaaring humusga sa Papa, dahil ang lahat, lahat ng mga hari ay nasa kapangyarihan ng Papa, ibig sabihin doon, walang kahit sino ng tao na mayroong karapatan pagalitan ang Papa. Maliwanag naman yun ang Sige. pagkaunawa Okay. yan. Okay, go ahead. Sandali. Moderator's time. Yung tanong mo kanina, Brother Jando, saan mababasa? May libro na siyang ibinigay. Sabi ko, meron pa siyang naiwang 15 seconds. No? Ikumpakompleto na lang natin na Brother Jando para sulit talaga yung sagot niya sa'yo. No? Okay. Okay, bro Mitchell, meron ka pang 15 seconds. Go ahead, Brother Mitchell. Ang ganito, ang kasaysayan ng mundo, pahina 74, Bayando Gonzales sabi, muling iginiit ni Papa Boniface ang sinabi ng mga unang Papa sa kanya na ang lahat ng mga hari sa lupa ay nasa kapangyarihan ng Papa at ang Diyos lamang ang maaring humusga sa Papa. Ibig sabihin, walang kahit sinong tao may kapangyarihan pagalitan ng Papa, kaya ang Diyos lang ang may kapangyarihan na humusga sa kanya. Yun ang maliwanag. Okay. Next na tanong. Ibig mo bagang sabihin, Brother Mitchell, na kapag meron kang pinagalitan, hinuhusgahan mo na yan? Hindi lahat. Hindi lahat. Oo. Pero hindi lahat. Kasi ganito eh. Ang Papa naman ay mayroong kapangyarihan na talagang siya ang pinakataas na may kapangyarihan dito kasi siya ang Supreme Head. Siya na ang pinakamataas na Pangulo sa buong sanlibutan. Kaya nga ang kapangyarihan niya ay ang Diyos lamang ang humusga sa kanya. Dapat hindi siya pagagilitan ng kahit sino man, kundi ang Diyos lamang ang dapat humusga sa kanya. Iyon ang sinasabi. Saan mo nabasa, Brad Mitchell, na magkasinonym lang yung pinagalitan sa hinusgahan? Ganito. Wala naman tayo nagsabi na synonyms. Sabi ko, pag sabi na ang Diyos lamang ang maaaring humusga sa Papa, ibig sabihin walang sino man na tao mayroong kapangyarihan na humusga sa ganito, hindi pa ko tapos. Mayroon akong 1 minute. Walang sino mang tao na mayroong kapangyarihan na pagalitan o husgahan ang Papa dahil ang Papa naman ay Diyos lang ang humusga sa kanya. Kaya nga ginagamit ko ito dahil sa ang bagong ang Biblia, Galacia 2:11, ngunit nang dumating si Sipas sa Antioquia, sumalungat ako sa kanya ng harapan ng mukhaan sapagkat siya ay nahatulang nagkasala. Ibig sabihin, hinatulan ni Apostol Pablo ang Papa, ang si Apostol Pedro na sinasabi mo sa paksa na ang Papa sa Roma, pero iba kasi ang nangyari kasi ang Papa ay hindi pwedeng husgahan kahit sino. Okay. Nung kumalat yung balita, Brad Mitchell, na kaming mga Katoliko sumasalungat doon sa sinabi ni Pope Francis tungkol sa Big Bang Theory, ibig sabihin ba nun hindi na namin Papa si Pope Francis? Wala na akong pakialam dyan. Wala na akong pakialam. Sabi mo kasi, objection, moderator. Objection. Objection. Ang sabi niya kasi kanina, pag pinagalitan means hinusgahan. Kaya tanong ko kapag sinalungat, si San Pablo kasi sinalungat San Pedro, sa kanya kasi kapag sinalungat means
hinusgahan, hindi siya papa kasi sinalungat siya ni San Pablo. Kaya tanong ko sa kanya ngayon, nung maraming Katoliko ang sumalungat sa sinabi ni Pope Francis tungkol sa Big Bang Theory, ibig sabihin ba hindi na Pope si Pope Francis? Wala sa paksa kasi hindi tayo Objection, moderator. Objection. Objection, moderator. Yung tanong ko sa kanya, based sa sagot niya. Kasi yung paggiba niya sa paksa ko, batay sa kanyang interpretation. Kaya ko siya tinatanong sa kanyang interpretation kasi doon siya humuhugot ng batayan niya para gibayan yung tema ko. Doon ko siya tinatanong, ba't niya sasabing wala sa tema? Doon siya kumukuha na kapag pinagalitan daw, hindi na Pope. O di ba? Kapag sinalungat, hindi na Pope. Okay, sandali bro, Jando ha? Oh, yes. Bago ako magbigay ng aking desisyon, maaari kitang marinig ang iyong counter-objection. Ang counter-objection ganito, Brother Roland, iba ang ginawa niya na halimbawa, kasi hindi sila sumasang-ayon sa Big Bang Theory, pero hindi nila, walang mukhaan na pinagalitan si Pope Francis ng mukhaan, personal. Kaya nga, sabi ko, hindi magandang signal, Brother Roland, hindi tayo magkaintindihan. Okay, ba? Okay, moderator's time. Bro Mitchell, kailangan mong sagutin ang follow-up question kasi yung question is isang affirmatibong question, Brother Mitchell. Bago lang natapos mong sagot at narinig ko, kinuha ni Brother Jando galing din sa kasaysayan ng yung libro na ipinakita mo kanina, no? Kasaysayan ng mundo. Okay, so Brother Jando, pakiulit ang tanong. Tatakbo lang ang ating 1 minute kung magsisimula ng magsagot si Brother Mitchell. Okay. Sabi mo kasi kanina, Brother Mitchell, dahil sinalungat ni San Pablo sa San Pedro, which follows na hindi na siya ang Pope. So tanong ko sa iyo ngayon, maraming Katoliko sumalungat sa sinabi ni Pope Francis tungkol sa Big Bang Theory. Does it also mean na hindi na siya ang Pope ng Katoliko? Kasi sinalungat ng maraming Katoliko tungkol sa sinabi ni Pope Francis tungkol sa Big Bang Theory? Sagot ako. Go. Wala akong nakitang balita na mayroong isang tao, na ordinaryong tao, na pinagalitan si Pope Francis na kinuha mo yung halimbawa sa Galatians 11. Iba yun. Ang halimbawa mo, iba yun sa sinasabi ko sa Biblia at sa kasaysayan. Ang kasaysayan kasi, sabi, walang humusga sa Papa, kundi ang Diyos lamang. Tapos, si Apostol Pablo ay mukha ang pinagalitan niya si Apostol Pedro. Kaya nga, yung halimbawa mo, wala akong nakitang balita na mayroong tao na pinagalitang mukhaan ang Papa na ang Pope ngayon na si Pope Francis. Kaya nga, hindi ko ano yung pinagsasabi mo. Okay, so last question, Brother. Okay, may last question pa ako, ano? Ito, last question. May last question pa ba? Yes, last question. Okay. Ito yung last question ko. Sa binasa mo, Brother Mitchell, nakalagay sinalungat ko si Pedro. Sinalungat. Ha? Sinalungat. Sumalungat ako kay Pedro. Ayun, itong tanong ko ngayon. Maraming Katoliko sumalungat sa sinabi ni Pope Francis tungkol sa Big Bang Theory. Does it also follow na marami sa Katoliko, ordinaryong mga miyembro lang, sumalungat kay Pope Francis? Nawala ba pagka-Pope niya dahil sa mga ordinaryong miyembrong sumalungat kay Pope Francis? Ganito kasi, ito ang sagot ko. Sumalungat ako sa kanya ng mukhaan. Ibig sabihin, hindi na sumalungat. Mukhaan, pinagalitang mukhaan. Ibig sabihin, hinatulan pang nagkasala. Ibig sabihin doon, mukhaan talaga na sinalungat ni Apostol Pablo si Apostol Pedro. Wala namang balita na mayroong isang ordinaryong Katoliko na nagpunta sa Vatican at
pinagalitang mukhaan si Pope Francis. Kaya nga, yung halimbawa mo ay malayo sa talatang ginagamit ko. Okay. Salamat, Brother Miguel Bindilio, ng Seventh-day Adventist Church, isang defensor Adventista, isang tingog sa kamatuoran sa iyong mga nagbukal-bukal nga mga kasagutan sa ating mainit na tanong galing sa affirmative na isang defensor Katoliko na si Brother Jando Alabado.